So, let's go to the ano naman, mga scary. Oh. So, you said, Bowie, you said kanina, parang, di ba, you said you were seeing other kids when your mom said na wala naman pala doon. So, ano yung, do you have a third eye? Is that it? Or what? Ang third eye kasi ginamit lang siya na terminology to explain or parang gamiting layman's term dun sa sixth sense. Ang senses kasi natin iba-iba. Okay. May mga psychic or may mga tao na may ability na hindi nila nakikita. Yung spirit, pero naaamoy nila. May tao na hindi naaamoy pero nakikita. Meron mga hindi nakikita pero nararamdaman. Okay. May mga psychics din na nagkakaroon lang ng vision. So yung third eye sobrang lawak ng ano yan. So ang lawak nung concept nun. Okay. So yes, I can see spirits, I can talk to them. Pero yung nung bata ako, hindi ako ganoon ka-aware na spirits pala yung mga kasama ko, spirits pala yung... So meron tayong tinatawag na thought forms. Yung thought form, ayun yung akala ng karamihan multo. Pero yung thought form kasi ayun yung papasok naman yung law of attraction diyan na pag yung sa sobrang strong ng belief ng isang tao or ng group ng tao, nagkakaroon talaga ng entity. May manifestation. Manifestation, yes. Kunwari si Mang Doming, bago siya Mang Doming, it's just a made up name. So si Mang Doming kunwari bago siya namatay, lagi siyang nakikita sa labas ng bahay niya na nagkakape sa umaga. O nakaupo sa sa silya niya ganun. Tapos nung namatay siya, yung mga tao nakikita pa rin si Mang Doming na ginagawa yung same routine niya. Pero patay na siya. Hindi ibig sabihin nun meron ng ghost manifestation. Ayun yung thought form na tinatawag or spirit shell na naiiwan nung mga namatay na. Is that paranormal or is it psychological? It is more of there's something that we call parapsychology. Okay. So yun yung parang it's a mixture of science and in paranormal. Wait, naisip ako. Para siyang connected dun sa... Nanood ba kayo kasi rin parang Halloween special ng Kapuso Mo. Kagabi. Hindi pa ako nanood. So, hindi ko rin naman ako din, hindi pa rin. Hindi. Pero nakita ko yung post nila sa Facebook na parang may isang bata na nag-selfie, nag-video siya, and then nakita yung face ng lola. And then before ako pumunta dito, nakausap ko yung ate ko. Sabi ko, ano ba nangyari sa Sabi ko, kasi usually kasi yung kay MJS na yun, parang... Inaabangan yan. Inaabangan. Tapos kapag yun yung parang late topic, malalaman nila na hindi pala, na parang sabihin nila, last year lang pala natin. Kasi ganito nangyari doon. Yung video ng bata, patay na yung lola. Tapos nung nag-video siya, sumilip yung lola. Okay. Tapos, ang isip ko nun, sabi ko, baka siguro last year lang nakuha ng bata yun. Tapos ngayon na nakita. Pero sabi ng ate ko, na ng parang mga, yung experts sa video, tsaka basta na nila na totoo nga daw. Kasi pati yung nanay, sabi, kaka-video lang daw ng bata. Pero, sumilip yung lola. Which is sobrang nakakatakot yung video. Kasi, parang walang matay na yung lola. Oh my God. Basta ganun. Tapos, siguro parang ganun din yun. Yeah. Siguro manifestation yun ng parang ikaw ba, are you, yung third eye, do you have that as well? I could say na open yung third eye ko. Pero ibang concept. Kasi ang third eye kasi, we have this part of the brain, which is called pineal gland. Yes. Kung makikita natin sa Egyptian culture, di ba meron sila doong picture ng eye of Horus, all-seeing eye of Horus, which is kapag kahinati mo yung brain half, makikita mo yung symbol ng eye of Horus as yung pineal gland. Which is yun pala guys, iwasan natin yung fluoride kasi fluoride blocks the pineal gland, parang it calcifies it, and then hindi mo na siya magagamit. So everyone has third eye na it's a matter of it's just closed because of the system, siguro because of our tap water, because of maybe they wanted to close it. Yeah. Or they ignore it tapos hindi na nila gagamit. Okay. Parang siyang part ng parang part ng self mo na pag hindi mo ginagamit, nagiging dormant. So hindi na siya nag-work. Okay, I see. Pero yung sa akin naman in terms of entities, I never see physically. Pero wait lang, recently kagabi. So nasa ako Halloween party ng kasama ko. So may nakita akong bumaba sa pinto nila. Bumaba sa stair nila. Pangalawang beses ko na nakita yun. And then nung sinabi ko sa kanya yun, hindi lang pala ako nakita nun. Okay. Anong bumaba? Mabilis lang na item. Pero hindi siya bumaba. Nakita ko lang pababa. Tapos nung pagtingin ko nawala. Ganon. Pero yun pa lang yung nagiging nakakita ko. Pero usually more on nararamdaman ko. Like I know when there's someone
or there's some energy or entity na nandito. Pero hindi ko sila nakikita. Okay. I just know there's something off or something good kasi marami rin namang mga good How about you, man, Bowie? Yun nga, yung Kerem kasi yung ability niya is more of empathy. So siya ang tawag sa kanya empath, yung nakakaramdam siya ng energy ng isang lugar or ng tao. Kasi if you're an empath, pwede kang pumunta sa isang lugar tapos alam mo agad na ay hindi maganda yung feeling ko dito. Parang ayun yung empath. Ayun yung nararamdaman mo na may hindi magandang energy doon. So sa akin naman I can see spirits, yun nga nakakakita. At saka kasi pinag-aralan ko na siya, nag-start kasi ako ng bata. So naging part din ako ng TV show dati sa ABS-CBN, yung Nginig. So and yeah, we were trained by yung mga psychic teachers, yung mga ganun. So, we made, parang naging aware. I mean, maganda pag nagtitrain ka kasi naging aware ka kung ano yung nakikita mo, kung anong klase siya. May classify mo siya. Kung it's just a thought form, if it's an elemental, if it's a spirit, if it's a ghost. So, may classification yun. Oo. Ang dami mamaya, isa-isa. Okay. Medyo, information overload. Pero it's okay. Yeah, so, maganda pag nagtatrain ka dun eh. Kasi sabi nga ni Rem kanina, lahat tayo may psychic abilities. Pero nga, minsan, hindi natin pinapansin o hindi natin gustong gamitin, so nagiging dormant siya. So, yun, I can see spirits, yun nga, yun nung bata pa ako, nag-start na siya kasi nakakausap ko yung mga spirits na hindi naman na pala ako aware na spirits. Then nagkaroon na ako ng awareness nung nakakwento na sa akin ng mama ko na, so spirit pala yun. Yung minsan nakakasalubong ko lang everyday, tapos meron pa akong nalalaman na, yun like, sabi ko kay mama na, si ganyang-ganyang tao, after ilang days mamamatay yan, ganyan. What? Nagkakatotoo na mamatay talaga. Uy, totoo yan. Ate ko may ability ganyan. Shit. Yung sa sister ko naman sa dreams. Yung sa iba paano? Yung sa sister ko sa dreams parang pag sobrang close sa kanya, pero na yung ability niyang yun, nangyari sa kanya yun nung bata, pero as she grew up, parang nawawala. Ganun nangyari. Pero yun, mapapanaginipan niya na yung specific tao, meron siyang gustong kuning bagay. Halimbawa, yung best friend ng kapatid kong lalaki, bata, na kasi yung ate ko, may best friend siyang babae. Tapos may kapatid yun. Tapos yun, close niya rin. So, nakita niya sa panaginip niya na na tawag dito, may inaabot na tsinelas. And then, hindi niya daw binigay. And then after a few days, he died. Okay. Tapos yung tatay naman ng isa pa niyang kaibigan na may naabot daw na itlog. Tapos hindi din nakuha. And then after a few days, he died. Ganun. Basta mga ganung klaseng panaginip na parang they're reaching for something. And then, pag hindi nakuha, parang they will die. Oh my God. Yeah. Is there a way to counter such premonitions? Ano siya, gift siya eh. For me, hindi siya dapat No, I mean, to warn the person. You can do that, pero if it's predetermined na mawawala talaga siya, hindi mo na talaga mapipigilan. It's just parang, yung mga visions na yun pumapasok yun para lang ma-warningan mo sila if it's not meant to happen, ganun. Or, yun nga, if it's not meant to happen or kailangan natin i-ready yung mga ibang tao. What's the scariest experience that you have with let's just say ghost? What's the preferred term? Ghost kasi it's really a term. Okay. So it's we call may mga ghost is fine. Ghost is like ayun yung mga earthbound spirits. Sila yung mga spirits na hindi pa makaalis sa earth. Okay. Para mag-proceed sa next na mission nila or mag-reincarnate sa ibang being, ganun, or mapunta sa ibang planet or whatever. So, yes, may mga ghosts talaga. Okay. Since lumaki nga ako na with ghosts, hindi ako natatakot doon. So, I can't really say kung ano yung pinaka-scariest. No, siguro, yung scariest na ano ko na natatandaan ko noon was, it doesn't involve ghost, pero it involves yung paranormal investigation na ginawa namin na meron kaming hinahanap na nawawalang tao. Na akala nung family namatay na. Pero ang totoo, hindi siya namatay. Tinatago siya kasi witness siya sa crime na involve yung mga politicians. Involve yung isang politician na sobrang influential dun sa lugar na yun. Okay. That we just chose na manahimik na lang kasi if i-reveal pa namin yung whereabouts ng tao na yun, pati kami madadamay. So, ayun yung pinaka-nakakatakot kasi ayun yung kasi may real life, real world consequence. Oo, na threat na kapag i-reveal na o inilabas namin yun, mapapahama kami. So, actually, dyan din ako takot sa mga ganyan eh. Mga may
Pero yung ghost, actually hindi siya nakakatakot yung mga multo kasi parang ang Pero makikita... how about yung mga, let's say, yung iba kasing, I have other friends who see these things din. Parang, yung iba parang would see a ghost at the point of her, let's say, big death, yeah. Diba? Tapos, o kaya mangled face, mga ganyan. Ako, I learned na lang to really convert that energy na natatakot ako to something. Alam ba, imbes na matakot ako, maawa na lang ako. Ganun. Ganun. Oo, parang... Pero you see, yes, may makikita talaga na gano'n na yung makita mo kung paano siya nagpakamatay. Ano yung emotion niya bago siya namatay. May mga instances pa na nararamdaman namin kung paano siya ni-stab sa likod. Ganun. Mm-hmm. So, minsan may mga, as in, yung kung ano yung nararamdaman niya before that person died, nararamdaman din namin. It's hard. Yeah. Mahirap siya, pero kaya nga minsan madalas akong umiwas dun sa... Very sensitive kasi ako, madalas akong umiwas dun sa mga commotion, yung sa mga yung mga gulo, mga away kasi alam kong kung ano yung naramdaman ng mga taong nag-end yung buhay. What's the parang pinaka-heaviest that you remember? Yung pumunta kami sa crime scene kung saan kasi hinanap namin yung body, nawawala siya eh. Okay. Hindi pa siya nakikita ng family nila. Pero nakita namin sa isang morgue sa somewhere in Quezon City. Na nandun siya. Tapos nakita namin siya, puro stab na yung tiyan niya. Okay. Ng kutsilyo. Tapos yun, kasi bago namin nahanap yun, nagpunta kami dun sa lugar kung saan nangyari yung crime. And then, ako ang pinakamadali kong way to channel yung energy or kung paano ko ma-channel yung last thoughts nung tao is minsan humihiga ako dun kung saan siya nakitang patay. So yun, minsan mararamdaman ko talaga kung paano siya na-stop, paano siya namatay. So talaga umiiwas ako sa mga ganun na may mga ganong klase ng energy. So what I do is minsan para malang ma-overwrite ko yung ganong memory, kine-cleanse namin. Do you get hired? Or bakit kayo napupunta sa mga sitwasyon nung panahon na active pa talaga ako sa minsan talagang ina-hire kami, minsan pinapapunta kami dun sa sa mga scene, gano'n, may pinapahanap sa amin tao, may pinapahanap na nawawalang gamit, gano'n. Oh my God, that's like real life 13. There's a graphic novel, di ba? If you're familiar. Yeah. That's the yung her thing eh. Yeah. So, yun parang hindi, minsan pinapapunta kami sa isang lugar, sa bahay, may mga tao na hindi makatulog kasi may mga sinasaniban, gano'n. Minsan, maganda nun kasi we also learn kung paano i-check yung mga connection sa kuryente. Baka naman kaya namamatay-matay yung ilaw, baka may sirang, may mga sirang wires, gano'n. We also check kung malapit siya sa mga poste na pwedeng manggulo dun sa signal ng TV, kaya pala siya nag-flicker, yung mga ganun. So, we don't just base kung ano yung nararamdaman namin. We still check kung ano yung mga pwedeng mag-contribute kung bakit nag-occur yung ganung situation. Oh. Merong nag-comment si Betty Castillo. Hi Betty. What's up Betty? So, sabi niya, ask about Smiling Man. What about Smiling Man? Yung Smiling Man, siya, urban legend siya. Okay. Urban legend siya na I'm not really sure. Pero siya madalas siyang sobrang nakakilabot yung yun. Sobrang nakakilabot yung kwento nun kasi nag-originate siya sa isang kwento ng isang lalaki na naglalakad pa uwi ng bahay niya. Okay. Tapos nakasalubong siya ng lalaki na matangkad na as in nakatingin siya sa kawalan pero nakasmile. Gaano katangkad? Siguro mga nasa 6 to 7 footer siguro tong tao na to. Tapos nakatingin siya, parang yung tingin ko sa'yo, kunwari, nakatingin ako sa'yo pero hindi ako nakatingin sa'yo. Parang banlag, ganun. Tapos nakasmile lang. Lagi siya nakatingin sa taas pala. Sorry, nakatingin siya lagi sa taas, nakasmile lang siya. Kasi hindi nabubura yung smile na yun. Tapos, mula nun yung kwento na yun, ang dami nang naglabasan na, nakakita rin kami ng ganyan na parang may nakasalubong din kami sa daan. Or minsan natutulog kami, may makikita kaming image ng lalaki na nakasmile. Ito yung kapatid ko, si Jay. Recently, nagkwento siya sa akin na nung nagising siya, meron siyang nakitang lalaki na ganun-ganun din yung kwento. Na ang lapit-lapit ng sa mukha niya. Tapos nakasmile. Tapos habang nagigising siya, lumalayo siya ng lumalayo. Oh my God. So, yun. I mean, sobrang creepy ng kwento na yun kasi ang daming
nagkaroon ng same experience. Talaga? Na ganun na smiling man. Parang, oh shit, na ano rin namin yan, experience din namin yan na ganun. Ganun din yung kwento. May naalala lang How ako about you? about that. Okay. Parang smiling man din. Pero hindi siya smiling man, actually laughing man. And then, ano siya, nasa bundok sila. Kwento naman to ng kaibigan ng ate ko naman. Ano siya, nag-aakit, hindi pa uso yung akit-akit ng bundok nun. Tapos paakit sila ng bundok. Tapos, there's this man na parang gustong sumabay sa kanila maglakad. So, sumabay sila. Sumabay siya. Tapos, nung kasama na nila, nagtitimpla siya ng kape niya. And then, habang nagtitimpla siya ng kape, nung hinahalo niya yung tasa niya, tumawa siya ng yung creeping Parang Joker? Ganun? Hindi naman. Hindi. As in, parang demonyo. Oh. Ganun. So, nagtakbuhan sila. Iniwan nila yung gamit nila. Hindi nila alam kung baliw lang or ano. Pero, still, if it's happening. Pero hindi nila kilala. Hindi. Basta Kasi culture yan, kapag ka nasa ano ka, parang if someone said good morning, you should say good morning. Parang, Yeah. Tapos kapag kami sumabay, accommodate. Accommodate mo kasi syempre baka nawawala or ano. Kasi, wala nang tao sa bundok diba? Dapat, kumbaga, tulong-tulong, ganun. Yeah. So, culture yun. Culture talaga yun na parang if someone wants to go with you, sabayin mo kasi baka nawawala or wala siyang kasabay. Ganun. So, yun lang. Parang siniwan nila. Tapos, nung pagbalik